Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong line-up ng Team Falcons para dito sa ESL na kung saan ang kanila palang line-up kapatid ay buong line-up nga ng Bren Esports na kung titingnan mukhang totoo nga yung rumor na kumakalat dito nga yan sa MLBB na di umano nabili na nga ng Team Falcons ang line-up ng Bren Esports. Bren Esports paano na? Bukod nga rito kapatid, Albert finally ipinasok na dito nga sa MPL lineup ng EVOS. Tuluyan na nga ba siyang makakabawi dito nga sa Onyx Pindo na binangko lamang siya? Bukod nga dyan, maka GG may banta dito nga sa Tier 1. May mga talents na hindi pala sinahuran. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan dito sa ML community ang magiging lineup nga ng Team Falcons para dito sa papalapit na ESL Finals Challenge na kung saan kapatid marami nga ang nagulat dahil noong nagkaroon nga ng rumor na binili nga ng Team Falcons ang buong lineup ng AP Bren ay hindi nga naniwala ang ilan sa mga fans. Pero ngayon nga kapatid, mukhang pinapatunayan ng Team Falcons na nabili na nga nila yung pinaka-lineup ng Bren Esports para sa susunod na season, which is hindi naman talaga imposible kapatid. Una nga sa lahat, sobrang laki nga ng organization ng Team Falcons. Kayang-kaya nga nito bilhin ang buong lineup ng Bren Esports para sa susunod na season. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, marami nga ang nalungkot para dito sa Bren Esports dahil alam naman natin na ang Bren Esports nga kapatid, local team natin yan. Kumbaga kung Bren Esports nga ang mga makakakuha ng mga susunod na kampyonato dito nga sa international tournament ng MLBB, ang tropeyo nasa Pinas lang. Samantalang kapag ang isang koponan ay nakabase nga sa ibang region, sa kanila nga mapupunta ang tropeyo. Hindi ba't ganyan ang nangyari nung nakaraan dito nga sa Onyx? Kahit nga Onyx PH ang nakakuha ng kampyonato ng World Tournament ng MLBB, pero ang tropeyo nga kapatid ng M6 ay nandito nga sa Indonesia dahil nakabase nga sa Indo at ang koponan ng Onyx. Bali ganyan nga ang mangyayari kapatid. At ngayon, yung malakas na lineup nga natin dito sa Pinas ay tuluyan na ngang lumipat dito nga sa Team Falcons, which is okay din naman. Dahil syempre at least sila pa rin ang nasa main 5. Alam naman natin kapatid na kapag main 5 nga yung lineup ng Team Falcons sa susunod na season, panigurado na hindi nga mabibigo itong Team Falcons sa kanilang ang inaasam-asam na puntos para dito sa EWC. Kaya nga bumili ng slot itong ang Team Falcons para yan sa puntos nila sa EWC na kung saan kapatid makakatulong nga yan sa kanila para magkaroon nga ng malaking puntos at bawat puntos kaperahan nga ang katumbas nun. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, aasahan nga natin na maganda nga ang ipapakita ng Team Falcons para dito sa ESL na kung saan alam naman natin na itong Indonesia nga ay may 5 pambato, samantalang tayo nga kapatid ay kakaunti lamang. Sa madaling salita kapatid, dyan pa lamang ay ating ang may kita na sobrang desperado na talaga nitong ang mga Indo teams para nga makakuha sila ng kampyonato. The more na marami nga silang koponan dito sa ESL, the more chances of winning ng championship. Parang ganyan nga ang possible na mangyari dito nga sa ESL. Pero syempre, kamalas-malasan lang nila kapatid dahil yung mga representative natin sa ESL ay tunay na malakas nga mambalagbag. Kaya isa rin sa kakatakutan ngayong ESL ay ito ngang Team Falcons.
Pero syempre hindi pa rin naman natin inaalis kapatid ang mga posibilidad na baka ito ngang sila Flap TC ay nasa lineup pa rin ng Bren Esports. Baka kasi ang nangyari kapatid, niloan lamang ng Team Falcons itong ang lineup ng AP Bren para dito lamang sa ESL. At yan na nga yung huling sayaw ng lineup ng Bren para dito sa Team Falcons. At pagkatapos nga niyan kapatid, magbabalikan na nga kaagad dito nga sa AP Bren ang lineup na yan nila Flap TC. Dahil syempre sayang din naman yung puntos na makukuha ng Team Falcons kung sakaling sila nga ang magkakampyon dito nga yan sa ESL. Possible din na mangyari na loan lamang ang ginawa ng Team Falcons na kung saan hindi kasi basta-basta makukuha ng Team Falcons yung pinaka lineup ng AP Bren dahil pinuhunan talaga yan ng AP Bren kapatid na kung saan nandito talaga yung dynasty ng lineup na binubuo nga nila Flap TC kapatid nasa AP Bren yan. Pero tingnan pa rin natin kung ganyan pa rin ba ang magiging lineup ng Team Falcons para sa susunod na season. Nalalapit na nga kapatid yung mga roster reveal dito nga yan sa MPL PH. Sa katunayan pa nga yan, dito nga sa Indonesia kapatid nagsimula na nga ang roster reveal ng mga koponan na kung saan kung ating titingnan ang koponan ng EVOS Glory, nandito nga itong si Albert, which is maganda nga yan para dito kay Albert dahil finally ipinasok na nga itong si Albert dito nga yan sa lineup ng EVOS Glory para yan sa susunod na season. Sa madaling salita kapatid, tuluyan na ngang mapapatunayan ni Albert kapatid sa dati niyang koponan na Onyx Indonesia na siya pala ang sinayang ng mga ito at worth it nga na palaruin itong si Albert at yan na rin yung magiging pagiganti nga nitong ni Albert para dito sa dati niyang koponan. At syempre hinihintay-hintay din natin ang tapatan ni Albert at itong ang ni Kyrie dito nga yan sa MPL ID, which is okay din naman. Sobrang deserve nga ni Albert kapatid na makabalik nga dito sa lineup ng MPL na kung saan kamakailan unang ang ipinasok ng EVOS itong si Albert sa kanilang MDL team na lumahok nga dito sa ESL qualifiers. At syempre sa ganda nga ng momentum nito nga nila Albert kapatid, dito nga ay masasabi talaga natin na hindi nga pang MDL ito nga si Albert kundi pang MPL pa rin talaga ang laruan ito nga ni Albert. Kaya good decision talaga para dito sa EVOS Glory. Marami pa naman ang nag-akala kapatid ng mga Indo fans na marami talagang sasayanging mga players ang EVOS dahil parang signature na nga nila yan kapatid na kung saan itong ang Dilar ay sinayang ng EVOS noon. Kahit nga itong sila Coach Teo kapatid ay sinayang din yan ng EVOS at yung dating gold laner nga ng Blacklist na si Super Red sinayang din yan ng EVOS. Kaya naman nang lumipat nga dito si Albert at dinala lamang dito nga sa MDL lineup nila, marami ang nag-akala na masasayang nga ang karir nito nga ni Albert para dito sa MPL sana. Buti ngayon ay iniline up na nga siya dito nga sa MPL. Sa pagpapatuloy nga kapatid, usap-usapan din ito nga Tier 1. Syempre ang CEO nga ng Tier 1 ay ito nga si Boss Strike na kung saan ito kasing si Makajiji kapatid ay may banta nga dito sa Tier 1. Ayon nga dito kay Makajiji ay di umano marami daw mga talents itong Tier 1 na hindi nga nila pinapasweldo. Sa madaling salita may utang pa raw di umano itong Tier 1 para nga dito sa mga TF ng kanilang mga influencers. Ayon nga kay Makajiji, pag hindi pa raw yan binayaran ay magkakalabasan daw sa YouTube ng ebidensya at ayaw nga umabot ni Makajiji sa ganyang sitwasyon itong ang Tier 1 na kung saan kapatid kung ating ang matatandaan itong Blacklist International ay nawala ng slot dito nga sa susunod na season.
season dahil ibinenta nga nitong ang Tier 1 ang kanilang slot para dito sa susunod na season. At mukhang totoo nga ang chismis kapatid na di umano maraming ang naging problema dito nga sa Tier 1. Kaya marami na ring mga nag-alisan na mga talents at influencer nga nila. Kahit nga yung mga player nila dito nga sa MLBB ay iniwan nga ang Tier 1. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat!